Stock Market Weekly Update where I share my personal opinion and insight of what's happening in the Philippine stock market and all other markets around the world. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. So earnings season pa rin ng mga companies sa PSE. Ayan. So do your due diligence. So this one is for August 10 to 14. Ang theme, the rate pause catalyst. Rebounding on softening monetary policy signal. So may may interesting nangyari last week papuntang last week pa o this week lang ata Ito, 'di ba? So nag-report ulit ng disappointing na GDP ang Pilipinas, from 2.8 yuan 2.3. Still BBM anong gagawin natin? So 2.3% lower than a lot of analyst expectation, and ang surprising na ginawa ng market, so nag-react siya sa initial, or I should say initially nag-react yung market, nag-down siya, and then fast forward today, nagre-rebound siya. So parang sinasabi niya sa akin, it looks like baka nag-bottom na yung PSEI And from here, baka mag-rebound na siya. Actually, yung mga nire-report na earnings ng mga companies, hindi rin naman ganoon kaganda, except for ICT. Mga bangko, flattish. Mga property sector, flattish. Yung mga consumer staple, medyo bumawi sila. Services, for sure, flattish pa rin, except for ICT. Madaming holding companies nag-struggle, parang 50-50. Some are struggling, some are doing well. Pero, nagrarally ang PSEI. So, baka nag-bottom na yan. We'll have to find that out. Diba? In the second half of 2026. So, PSEI bounces to 6326. Kanina up na naman siya, 6366. Kasi, magpo-pause daw yung central bank. Di na raw sila gagawa ng jumbo na rate cut. Na parang yun yung na-headline ng mga nakaraan Market sentiment shifted dramatically from cautious holding to active bargain hunting across property, banking, and mining counters. Ayan, nilabas na yung GDP. Paano naging catalyst yan, decelerating growth. Catalyst. Malamang kung mag-report sana ng Philippines mga 5%, malamang pinitik na yung na yan. Pinitik yung stock market na yan. Pero di mo pwedeng sabing catalyst yung nireport na GDP, di ba? Well, a GDP slowdown is typically negative. Equity desk interpreted the soft economic growth as a clear signal that the Bangko or BSP will freeze further. Wala, kalokohan. Ang pangit ng logic, Malamang kung mag-report yan ng 5%, mas maganda yon, di ba? 5%, 6%. Vietnam ata, 7% plus na naman Sobrang bilis ngayon ng Vietnam. Kaya ang Pilipinas ngayon, yung mga economics manager dyan, kino-compare siya sa mundo Sa average ng GDP ng mundo, walang kwenta yun, Walang kwenta comparison yun. Kung magko-compare ka, dun pa rin sa mga emerging economies, Most especially Vietnam. So talagang napag-iwan ngayon ng Pilipinas. Okay. So peso natin, mahina pa rin. Okay. So ibig sabihin mahina pa rin yung outlook ng Pilipinas. And then some commodity checks. So gold, pumipitik na naman. Crude oil, taas baba. Bahala kayo mag-away dyan. Coal, wala pa ring sentiment. And then nickel. So nickel, ganoon din. Kulang pa sa sentiment. Now, ito na yung mga year-to-date performances ng mga indices na tinatrack ko. So PSEI up na siya 5% year-to-date.
Malapit na niyang i-break yung kanyang previous high this year. Around ano ata yan? Parang 7% ata, 8%. Nasdaq, almost 17%. S&P, 13%. So mga ano yan, US market. Emerging market, bumabawi na naman siya. Malapit na naman siya sa bull run. Southeast Asia, malakas pa rin, 17%. International, lumalakas 15%. Total world, oh my goodness. Bira ko makita to tinatalo ng total world yung US market. 14%, no? So pag ganyan na maganda yung takbo ng total world index, alam mo may problema yung Pilipinas, di ba? May problema sa sentiment sa Pilipinas. Again, because of the current macroeconomics, no? Mga economic indicator na nire-release ng Pilipinas na ang papangit talaga. Okay. And my personal dividend retirement portfolio, 4.11%, medyo gumagalaw. Underperforming sa lahat ng indices dito pero outperforming all of them since 2021, including QQQ. So medyo dikit lang pero in-outperform ko sila sa ngayon. So mahaba pa yung taon, dahil pang pwedeng magbago dyan. Okay, we'll see. Now, doon na ako sa mga blue chips and large cap stories. So plus, nag-report to ng higher earnings pero actually, mostly nang nireport niya is mga one-time gain lang. In fact, nag-decrease yung cash flow niyan. Okay. So, ibig sabihin, affected pa rin siya ng regulation. Okay. Na nangyari sa kanya last year. So, ayan, nag-report siya ng higher rito. Pero yung operating profit niya is less or lower compared to same period last year. So, hanggang pa yan, no? Yung normalization niya sa Q3 pa yan. And Q4, doon makikita kung may appetite yung mga manunugal. Kasi ang comparison na yon is parehas may may epekto na ng regulation yung Q4 of this year compared to last year. SCC nag-report ng higher earnings. Gumana yung kanilang planta sa second quarter. And it looks like nag-give up na sila sa kanilang mining asset. 'Di ba? Napabalita na nagtitrim down na sila ng matrabaho doon. Ganyan. Halos wala na nga silang nakita ang or nakuwang profit diyan sa second quarter. So maybe hindi na sila ganoon ka-confident na makukuha nila yung yung mining contract. So pag ganun yung nangyari, magiging purely titignan mo na si SCC as a power company. Okay. So ayan, bagsak yung sentiment. Sell. So BPI posted strong Q2. Di nga nag-decline nga siya ng Q2 Kaya yung kanyang first half declining Pero surprisingly, pinipitik siya, no? So titrade na naman siya at premium na price to book. So ito yung June niya, ayan nag-report siya ng lower 91. So dahil pa rin naniniwala kay BPI, no? Despite bumabalat ng kanyang metrics, fundamental metrics, di ba? 107 divided by 91. Tiyatrade siya almost 1.2 na price to book. Maybe naniniwala ng investor na re-rebound siya sa third and fourth quarter. We'll see. Globe, nag-announce na rin to ng kanyang report. Bagsak yung kanyang Q2. Nag-report ng dividend pero matagal nang flat yung nire-report na dividend rate ng Globe. So pabagsak na naman yung sentiment sa kanya. Pag yung kasagsagan ng GCash IPO, baka doon na ulit siya bumawi. Number 5, JFC. I believe nag-report na rin to. Nag-report ata siya ng higher. Ayan, 3.2 pero konti lang, no? Not enough para i-turn around yung kanyang first half performance. So pag ganyan, I don't think deserve ni Jollibee yung premium pero pinipitik siya. May maniniwala pa rin sa growth story ng JFC. So ICT, nagkaroon daw ng insider buying. Malapit sa 1,000, okay? So ICT, nag-trade na siya ta premium.
Okay, I think close to 30 na ata yung P multiple neto. Pero, nagre-report kasi siya ng strong growth eh. Ayan, no? So, kapag ganyan, tapos dollar denominated pa siya, malas pa yung dolyar, there's a high chance to trade to lagi at a premium for as long as magre-report siya ng growing earnings, no? So, 980, trade pa rin siya around all-time high. Okay. Ali, kamusta rito? Nag-report na to eh. Ni-reward lang nila yung kanilang press release pero nag-report to ng lower na Q2 compared to last year. Kaya ayan, no, sinasell siya ngayon. Kapag ipantay yung multiple neto with Mega World, ganon, RLC, ano pa to? Isasell pa talaga yan. Malalim-lalim pa yan. Okay. MBT, captured financial sector inflows as stable credit quality shields operating margin. So MBT laggard pa rin siya sa mga blue chip, no? Both BDO and BPI, nakita nyo kanina, trading above their book value. Ito, wala, no? Ang book value ata nito ngayon is 93 ba yun? Ito, nag-report din to ng declining, no? Flattish na Q2. Pero first half nila, growing pa rin. Ayan, no? Unlike kay BPI na nag-decline na yung kanyang first half, and yet eto, book value niya 91. Trade siya below book value. And I believe mas maganda pa yung NPL neto eh, compared kay BPI. SM, nag-report kanina or nag-press release, nag-grow sila ng first half. Pero SM kasi is trading at premium sa ngayon. So, maaaring pitikin, maaaring hindi kasi I think medyo expensive pa yan eh. TEL, maintain a firm defensive floor as institutional capital hedge against external, blah, blah, hindi pa nag-report ang TEL. Pati press release ata wala pa. So, we'll see. Pero Globe kasi nag-report ng declining, malamang ito rin, no? Next, mid-cap and small-cap stories. 80. Laman ngayon ng speculation. Grabe, dami nang maipit dito, no? So, 80 sa ngayon, binavalue na siya around, grabe. Yung nakita ko rito. 56 to 57 billion. Kasi ni-speculate na makapag-mina siya, no? Copper mining, gold mining. Wala yung mga ganyang speculation, no? Kapag tapos na yung ingay, ganyan, especially pag nandyan na yung asset, nag-start na silang mag-mine, and may mga nasasabit na dito mga numbers, ganyan, kinompute na yan ng mga ng mga analysts in advance, doon nila sell yan, di ba? Na makikita niyo yung price action pa lang nito, produkto na to ng speculative movement ever since. Taas baba. So pag naipit ka sa taas, then biglang bumaba, yari ka na nun. Number 2, FGen. Forecast upgrade by 10%. So my news story recently, sinasabi ko na rin to on this channel and even in my Patreon na there's a big chance mag-tender to kasi malit yung float nito. And it looks like baka yun nga yung mangyari kaya pinitik to kanina, no? Ngayon yung tender offer, sabi 35 daw, which is kapag nasa Patreon kita, yung valuation ko sa FGen malapit dyan sa 35 before nila ibenta yung yung kanilang mga gas asset. So it looks like baka ito na yung sunod na magde-delist, 'di ba? Bakit? Malaki yung chance na magde-delist yan. Depende paano papasok yung player kasi yan, ilan na lang yan, 11.67. Malamang madadamay yung yan, more than 2% na minority. So magde-delist na yan. So Maynilad, following Q2, report na rin ata to. Parang nag-slow down sila ng Q2 in terms of reported. Mostly due to additional cost and expenses lang. Pero first half, growing pa rin sila. And MWC, correct din ata to. Recently, yan. Cebu Air, wala to. Nangyari to. Nag-report na si JGS eh. Sinabi niya dun, nangyari yung kanilang airline segment. So, ayan malamang yun na yun si Seb. So, ayan, malamang sentiment sa kanya. Si Reit, of course, wala naman tong additional infusion. So,
flat pa rin yung dividend rate niyan. A-rate, buying pressure. Mas yung dividends niya ng konti. Okay. And kung may interest rate pause, baka tumigil silang mag-decline. Di ba? ALLHC, wala to. Struggling na business. Nag-report na ata to. Walang pumapato sa kanilang mga industrial properties. Dito, wala. Yari yan eh. Diba to nagre-report pero wala akong magandang i-report to eh. So again, it's too late na pumasok siya dyan sa telco. SPNEC, wala pa. Tayin nyo yung tayin nyo mag-online yung kanyang phase 1 na Terra Solar. So, sentiment. And then EI, transport, wala nga eh. Meron ba? Meron bang infrastructure na gagawin si PBBM? Wala nga eh. Wala akong naririnig eh. So, global and regional market pulse, equity markets, navigated heightened, geopolitical, close open. Di mo na mangyayari dyan eh. So, forecast, testing, 6,380, 6,4 na yung sunod. Malapit na, baka bukas. Diba? Ayan 6,1, yan na eh. Isang pitik na lang yan eh. Continued outperformance in property. Paano naging outperformance property and financials? Yung financials, yes, surprisingly. Nipitik sila ngayon, pati si BDO, Ayan, BDO, BPI, MBT lang yung hindi. Pero yung property, alanganin, Madami nag-trial sa Q2 na properties. Anticipate sustained capital rotation into rate-sensitive sectors ahead of the August 27 BSP meeting. Ano kasi dyan yung demand ng property with the current macroeconomic environment ng Pilipinas, Kahit mag-post ng interest rate yan, makatipid yung mga property developer. Wala mang bibili, di ba? Kasi nagtitipid eh. Taggipit nga sila eh. Tapos affected pa yung maraming OFW sa Middle East. Syempre Middle East. Bibili din ng properties yan ng mga OFW. So, peso leveling near 61. Wala, expected to consolidate. Ibig sabihin, pangit talaga ng outlook ng Ba, hanggang 61 hanggang sa matapos yung termino ni BBM. Nung gagawin natin. So, sunod-sunod pa yung bagyo recently. Dami-daming ayuda na naman yung kasunod niyan. Diba? Anyways, ayun lang. So, surprisingly, very resilient ngayon yung PSEI. Despite tinapunan mo na siya ng ang papangit na macroeconomic indicator, may mga bumibili na talaga eh, Ang tanong magko-continue, we'll have to find that out.